Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Friday. Nananatili pa din ang lakas ni Typhoon Sinlaku habang ito ay kumikilos pa hilaga. May pagbabago ba sa direksyon nito at ang posibleng epekto ng sistema sa magiging kondisyon ng panahon sa bansa? Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang ridge ng High Pressure Area o HPA ang patuloy na nakakaapekto sa Northern Luzon. Kapag may ganitong setup, karaniwan nitong sinusuportahan ang mas mainit at mas stable na lagay ng panahon sa maraming lugar, lalo na sa unang bahagi ng maghapon. Pero mahalagang tandaan na kahit may impluensya ang HPA, hindi ibig sabihin nito na tuloy-tuloy na ang maaraw na kondisyon at wala ng tsansa ng pag-ulan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, nananatili pa rin ang partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Sa kasalukuyan, si Typhoon Sinlaku ay nasa labas pa din ng Philippine Area of Responsibility. Ang lokasyon nito ay nasa 2,485 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay pa din nito ang maximum sustained winds na 140 kilometers per hour malapit sa gitna. At ang bugso nito ay umaabot sa 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang-hilagang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour. Mahalaga ito dahil kahit wala na itong direktang epekto sa bansa sa kasalukuyan, isa pa rin itong malakas na bagyo na dapat bantayan, lalo na para maintindihan kung bakit may mga bahagi ng ating karagatan at hanging umiiral ay malakas dahil mas ramdam ang epekto nito sa silangang bahagi ng bansa. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang pangkalahatang tema ng lagay ng panahon ay pabago-bago. May mga oras na maaliwalas ang kalangitan at tila panatag ang panahon pero sa tanghali hanggang hapon, lalo na kapag mas umiigting ang init, tumataas din ang tsansa ng thunderstorm. Hindi ito nangangahulugang maliit na bagay lang ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig lamang sabihin nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang magiging epekto ng pag-ulan sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo at mainit sa buong maghapon, habang may ibang lugar naman na pwedeng makaranas ng malakas na buhos ng ulan sa loob lamang ng maikling oras. Kaya sa ganitong uri ng panahon, hindi sapat na tingnan lang ang lagay ng kalangitan sa umaga para sabihing ganoon na rin ang sitwasyon hanggang gabi. Sa Metro Manila, ito yung mga araw na madaling makapanlinlang. Maaaring sa umaga ay maayos ang sikat ng araw at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero pagdating ng hapon, lalo na kapag mas ramdam ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang kumapal ang ulap at magkaroon ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider, empleyado at sa lahat ng may lakad sa labas, mas mabuting huwag kalimutan ang pagdadala ng payong o kapote. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil localized thunderstorms ang sanhi ng posibleng ulan, pwedeng magkaiba ang maranasan kahit sa magkalapit na lugar lamang. May bayan na mananatiling mainit at tuyo, habang ang katabing lugar ay pwedeng magkaroon ng biglaang buhos at thunderstorm. Kaya hindi sapat na umasa lang sa nakikitang lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang hangin, at unti-unting dumadami ang mga ulap, pwede iyong senyales na may thunderstorm na nabubuo. At kapag naging severe ang thunderstorm, posible ang flash floods o landslides, lalo na sa mga mabababang lugar, mga komunidad na malapit sa ilog, at mga nasa paanan ng bundok o sa mga bahaging madaling gumuho ang lupa kapag lumakas ang ulan. Kahit panandalian lamang ang buhos, kung ito ay matindi sa maikling oras, sapat na iyon para magdulot ng perwisyo at panganib. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa silangang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao, inaasahan ang katamtaman hanggang malakas na hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang silangan. Ang coastal waters dito ay moderate to rough, na may taas ng alon na nasa 1.5 hanggang 2.6 meters. Ito ang mga lugar na mas kailangang maging maingat lalo na ang mga nasa coastal communities at ang mga gumagamit ng maliliit na bangka. Kapag ganito ang forecast ng alon at hangin, mas nararamdaman na ang pagiging magalaw ng karagatan at pwedeng maging mas mahirap at mas delikado ang paglalayag, lalo na kung sasabayan pa ng biglaang thunderstorm o pagbugso ng hangin sa lokal na area.
Sa silangang bahagi naman ng Northern at Central Luzon, katamtaman hanggang malakas din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters dito ay moderate to rough rin na may taas ng alon na 1.5 hanggang 2.6 meters. Ito ay mahalagang detalye lalo na para sa mga komunidad sa silangang baybayin ng Luzon. Kahit hindi direktang nakaapekto ang sentro ng bagyo sa bansa, pwede pa ring maramdaman sa silangang dagat ang impluensya ng malakas na sistemang nasa mas malawak na bahagi ng karagatan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman ang hangin at magmumula ito sa silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na 0.6 hanggang 2.1 meters. Samantala, sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga habang ang mga karagatan ay slight to moderate na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Sa kabuuan, hindi lahat ng baybayin ay may parehong antas ng panganib pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity, sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 25.0 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 32.8 degrees Celsius alas 2 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na gaanong malamig ang simula ng araw at habang tumatagal ay malinaw na umiinit ang paligid. Ang minimum relative humidity naman ay 52% at naitala alas 2 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 80% alas 5 ng umaga. Kapag pinagsama ang init at halumigmig, mas mabigat sa pakiramdam ang panahon lalo na sa tanghali hanggang hapon, at mas mabilis mapagod ang katawan kahit sa karaniwang gawain lamang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mas malawak na update sa galaw ni Typhoon Sinlaku sa mga susunod na araw. Sa Week 1 mula April 16 hanggang April 22, nananatiling present si Sinlaku sa loob ng binabantayang domain. Ang ipinapakitang galaw nito ay generally pahilaga sa silangang bahagi ng monitoring area. Mahalaga ang detalyeng ito dahil ipinapakita nitong ang bagyo ay hindi kumikilos papasok ng direkta sa bansa. Sa halip, mas nakikita itong paakyat sa mas silangang bahagi ng malawak na karagatan. Dagdag pa rito, malinaw din sa datos na wala itong direct effect sa bansa at inaasahang lalabas ito sa monitoring domain sa loob ng Week 1. Gayunpaman, kahit sinasabing wala itong direct effect sa bansa, hindi ibig sabihin na pwede na itong balewalain ng tuluyan. Kapag ang isang malakas na bagyo ay nananatili pa ring malapit sa mas malawak na paligid ng bansa, pwede pa rin nitong maimpluwensyahan ang daloy ng hangin at ang kondisyon ng karagatan, lalo na sa mga silangang baybayin. Kaya kahit hindi direktang tatama ang sentro, mahalaga pa ring maintindihan na may mga bahagi ng ating weather pattern na pwedeng maapektuhan ng presensya nito. Ito ang dahilan kung bakit kapansin-pansin ang mas malakas na hangin at mas magalaw na dagat sa ilang silangang bahagi ng bansa. Pagdating naman sa Week 2, mula April 23 hanggang April 29, wala nang inaasahang TC-like vortex na mabubuo sa loob ng binabantayang domain. Ibig sabihin, mababa ang tsansa ng panibagong tropical cyclone formation sa panahong iyon. Sa kabilang banda, maganda itong senyales dahil walang ibang sistemang sabay na magpapabigat sa weather situation sa rehiyon. Kapag ganito ang outlook, mas nagiging malinaw na ang pangunahing pagtutok ay nasa kasalukuyang umiiral na kondisyon ng panahon at sa natitirang impluensya ng umiiral ng bagyo habang papalayo ito sa ating area.